Alright, may setup tayo ngayon. Ayan, taga Mayantok. Ibababa na nila. Ito yung may-ari ng 4 valves na to. Ayan, kakare-grind lang ng kanyang cam 7.0. Ay, may-ari, may dalang box. Ibababa na nila. Water cooled. Yo, what's up mga kapulito? Genrix Motorcycle Dancer. Masaya na naman siya kasi may bubuhay na naman tayong mabangis na setup. So eto na yan. Kung nakita niyo yung binaba kanina, ayun na yung mga pyesa, preparado na lahat. So intro muna, then reveal na natin yan mga kabulito. Sorry, it's DJ. Yun. So, schedule niya ngayon, Monday, December 18. 18 ba? O, 18. So, yun na yung motor. Yung may-ari na yung nagsalpak ng kanyang radiator. Unahin na natin yung radiator niya. Hindi ko alam kung anong brand. Basta dinala niya na to. Yan, naka-plastic pa. Bubuksan ko lang yan. Makikita nyo naman kapag i-road test na. Yan. So ayan, water cooled po ang bubuhin natin kung napanood nyo yung video ng ano. So kinalas na namin yung makina. Ayan, naka-bore out na kasi naka 63 to dati. So yung aking manual, mano-mano ay nano, DIY pang bore out ay nabali. Kaya ayan, sinuglo muna ni Otep. We-weldingin ko mamaya kasi hindi kakasya yung bagong bore. So reveal na natin ang kanyang mga piyesa mga kapulito. O parang advertisement naman na to sa mga owner ng mga brand na to. Baka naman mapansin na. Parang na-advertise na kayo na libre eh. Okay, unahin na natin yung isa sa mga mabibigat. Yan, plus 10 yan, TTMRC. Okay, lagi naman eh. Replica Pro. Ah, ito lapat oh. Walang alog oh. Siyempre may coolant siya. Sunod-sunurin na natin. Ano to? Box lang niya to. Ito dati na, pero may dala na siyang bago niyan. 66mm liquid cooled na chrome bore, forged piston. JVT, genuine na timing chain. Hindi ko pa alam kung anong sukat niyan. Palagay ko kung 96 lang yan pang sniper, kukulangin yan sigurado. JVT na oil pump gear. Ano to? Intake manifold fibra. Hindi ko gagamitin yan. Tutok tayo. Superflow Koso na adjustable timing gear. Kayo na magbasa, tamad ako magbasa. O-ring ng ano, oil pump cover. Tapos 12mm base plate. JVT manifold. Tapos Giso studs. Yung pulley papalitan namin, san lang yata to. Oh, san pinto. Papalitan namin yan. 4S1M, dati na nila nakalagay ito kasi loaded naman siya dati. Ito, pinakamabigat sa presyo. Oh, napanood nyo na pala. Pinord ko to eh. Yan. Tapos, pinagre-grind ko yung cam nya. Bali, 7.0 na siya na ngayon. Kasi ang stock na yung cam nito ay nakasama sa package ay ano lang, 6.2. Ito po, sana all. Giso na naman. Torque drive. The best ever. Hello ko. Baka naman. Baka naman, Jisoo. The best ever ka pa. Koso Evo 34mm. Full load to mga kapulido. Yung bang kapiga mo mga 2 seconds, ubos yung 1 litro. Puma Alma. Center spring.
Alam ko, JBT, dilaw yung laman eh. Lagayan ng tensioner to eh. Ay, hindi. Gamit na siya. Oh, sabi ko na JBT eh. It's a prank, hindi yan 4S1M. Siguro yung nakalagay doon, yun pula eh. Oh, bahala na. Ako na lang bahala kung anong sapat. Racing gear. Anong brand to? I don't know, my friend. Gasket, genuine para sa oil pump kasi naka oil cooler siya dati. Ito, binutas na naman pero pass na daw sa oil cooler. Mag water cooled naman na. So, ito yung dati niya. Tanggal na rin. Ito, tatakpan na lang ang butas. Pero request ni sir, mas maganda walang takip-takip. Papalitan ko na lang daw ng bago to. Chupi. JVT para plug and play ang kanyang pipe. Swing arm. Ano to? ECU. Ay, hindi. Calculator. Chupi. O yan, abang na lang po kayo. Wawalwalin ko muna to kasi hindi kasya itong JBT liquid cooled na 66 doon sa dati. So malaki-laking kainan pa to. Ang kapal ng sleeve eh. Pero doon sa ibang JBT, bagay, kulang pa eh. Sagarin pa natin to. Yung di tatakas yung langis. Tapos ano pa baga? Kinompute niya, curious siya eh. Magkano inabot? Ito lang ha. Estimate lang natin to ha. Bahala na kayo kung pang retail o SRP kayo dyan. Ito yung computation namin. 81,000 yung mga yun na compute nila, mga chismoso. Hindi ko alam magkano yan. Ayun dati pala niya, reveal ko lang yung dati niya. Naka ano to. Ayan. Meron siyang kabute. Tanim. 1, 2, 3, 4, 5. Tig 5. Ang dating karga kasi nito ay 66, 63 pala. Tapos ito yung gearing niya, tinanggal na namin. Uy! Bunot to ah. Bunot din ah. Nakahugot din, umikot din yan. Malakas kasi yung makina nito dati. Ito yung ano. Ilan cc kasi ito? 188? 199? 3.5. 3.5. So yun, game na mga kapulito. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras dahil in-schedule ko to for today. Let's go. Yo, update mga kapulito. So nabiyak na natin at na-bore out na natin ang kanyang crankshell kasi yung dati niya eh hindi kasi yung bore. So ipapakita ko yung mga information dito bago tayo makapaglagay ng plus 10 na crank kahit pin 5. Ito kailangan gawin. Kung may pang CNC lang ako, isi-CNC ko na lang itong mga to eh, pero kinamay ko na lang yan gamit ang aking magical hand. So ayan, itong mga to kailangan doon bawasan. Ito, yan, tsaka ito kasi tatama yung ating connecting rod dyan. So ayan, minanamano ko lang yan. Tatama kasi ang rod dyan. Yan. Tsaka ito, no? Kung may pan CNC lang ako, gagamitan ko ng CNC yan eh. So wala. Yan. So pag nilagay natin yan, mas okay pa sobra nyo na yung pagbabawas nyo para ano kung gagawa. Yan o, yan o. Oh. Kasi pag sinakto mo yan tapos sinigpitan mo, may pagbabago sa clearances eh. Yan o, yan. Mas okay pa sobra mo na. Yan. So try natin, lagay natin dito sa wala pang cut. Ayan, hindi pa yun na cut, stock yan. Ano yung mga tatama? Yan. So yan, nakalagay na. Dito pa lang tatama na yan. Ayan o, tukod. Tukod na yan dyan. Dito sa kabila, ayan. Ayan o, tukod siya doon.
So, bunutin natin, ikot natin. Yan ah. Yan ah. Kompleto yung impormasyon yan mga kapulido. So, sa kabila, bunutin natin ulit. Bagay siguro, common sense na lang, di ba? Kung gagawa ka. Kita mo naman yan eh. Yan oh. Yan, tama dyan. Tapos dito, yan, yung buong bulsa na yan. Pero ako hindi ko naman siya totally dinidelete para mas mabilis yung trabaho. I-delete mo na lang. Pero may gamit po kasi yan eh. Tagasalo ng langis yan. So kaya hindi ko siya tinatanggal. So yan. Lilinisin to. Tapos ano yun na to. Wawalwalin ko rin to. Mano-mano. Yung bore out crankcase na. Yan. May dumi lang. Tapos sineset ko na rin yung mga kailangan sukatin. Let's go. Alright, update mga kapulido. Nailagay na natin ang kanyang sigunyal at ang kanyang super flow at ang kanyang JBT oil pump gear. As per requested ni owner, yan, bago gasket, bagong oil seal, bagong o-ring. Tapos pinalitan na natin to. Yan, kasi hindi na siya tatakas yung langis. So pinalitan ko na ng walang butas. Yung may grasa na rin yan para smooth ang pasok. Pati yun. So okay, may grasa siya para minsan kasi kapag kamakapit pupunit yung o-ring saka oil seal. Kaya pag may grasa siya, smooth siyang papasok. Lahat na ng oil seal, o-ring palitan. So ito sa drain nya, pinalitan ko na rin ng bago. Yan. Lagay na natin yan. Sign lang natin konti. Ingat-ingat sa pagsasara ng ganito, nabibigtas yan. So mas okay pa nga gawin kapag nagbubukas dito sinisilin dahil nagkakaproblema dyan. Sama i-treat lang. So yan, naka-beta gray na yan. Gawin natin scammer na parang di nabuksan. Yan. Di pa yan nabuksan. Basal. Basal mo yung mukha mo. Yan. Yan ha. Basal yan ha. Walang bukas yan. Yan ha. Alright. So napansin ko, ito palang isang butas na to. Yan o, may putol yung bolt. So barado siya. Diskartehan din natin yan. Hindi siya pwedeng ganyan. Alright. So dine na tayo. Wala. Yan na yan. Eh ako balo. Da kasi sinabi rin yung pa-change oil bangay kaya pa sana yung start. Kasi sinabi sabi ko change oil na yan. Kabahagi na yan. Alright. So, pwede nang itayo niyan. Sipag na mag-change oil mga kapulido, weekly. Palagay pala ng oil cooler. Shoutout sa Acer.
Kaya tuloy-tuloy na to. Mamaya pwede na nating itayo. Ilalagay ko lang yung gearing. Nakalagay na pala. Saan yung gearing na ito? Nawawala. Sige, mamaya na. Yung update mga kapulido. Bali, itong magneto hindi ko pa nilagay kasi ipapalitan magneto nga pala ni sir. Tapos yung timing chain na dala niya tagedli rin tayo doon. Sapagkat datapot, ang binili pala ng timing chain ay 92 links lang. So kasunod lang po ng stock yun, napaka-ikli nun. Kaya hindi ko siya nilagay. Nilagyan ko siya pang raider para sure na makuha natin yung tamang sukat. Kahit alanganin, pwede natin putulan. Sa kanyang palaman, ito 12mm. Hindi ko malaman sir kung bakit di kasya yung dowel. So, nilakayan ko na lang yung butas. All goods na. So, 6 na dowel gagamitin ko. Isang dowel na stock doon, tapos isa rin dito para combine sila. Tapos, sa JBT block pala, as usual, ang chain guide ay hindi maglalaro dito. Ayan, pinatabasan ko na kay Tantan. Napagtyagaan ng tabasan dito. Ayan. Kaya yung chain guide niya ni Cassia na. Maglalaro na siya dito. Nakita niyo naman yung last vlog ko. Ayan, oh. Kasi bumabara dyan yung chain guide. So kung alanganin yung chain nakalawlaw, hindi siya madidiin. Next problem. Next problem natin ay yung palaman niya kulang pa. Ayan, nakalabas pa. Halos 2mm pa yung labas. So dadagdag tayo ng base plate nito. Kasi hindi siya po pwede dyan. Uuntog ang piston sa kanyang head. So mamaya dadagdag tayo ng base plate. Yan, 12mm. Etong mga mounting medyo alanganin yung thread. Ayusin na lang natin mamaya. Mounting ng liquid coolant. Yan. Alright, so ayan. Mamaya gagasketan na natin itong mga to. Alright, update mga kapulido. Medyo nag-overtime na ako. Mag-isa na lang ako. Kasi uwi na yung mga kasama ko. Ayan, magto 2 AM na. Gusto ko kasi bukas hindi na masyadong matrabaho. Syempre, kailangan ko rin tumanggap ng schedule para naman may income ako. Kasi kung magpo-focus lang ako dito, wala akong kikitain for 3 days. Wala rin akong pampasweldo sa tao ko. So, medyo pinahirapan lang ako ng bolt na nakabara din eh. May putol pa lang bolt dito. Ito, in-extract ko. So, para malagyan na natin siya ng bolt. Install na rin ang JBT linkage, swing arm. Ayan, hirap focus. Yan. Ito, nilagay ko muna itong dalawa. Tapos, na-gasketan na to. Silicone gasket. Tapos, starter, nailagay na. 4S1M. Itong pang raider. Mamaya, ipe-prepare ko na tong head. Ilalagay ko na yung regrind cam. Pina-regrind muna kasi. Yan, ang guwapo, no? Sana all. May panggastos. Ano pa ba? Yung pipe siguro bukas na. Etong piston pala, guguhitan ko pa to para may lubrication sa sleeve. Yan. Bukas na siguro kasi magtotorno rin ako.
Ano pa? Bali sa palaman, nagdagdag akong 2. Kasi labas yung piston eh. Hindi tayo pwede dun. Tatama ang piston sa ano. Pwede rin natin gawin yung piston tatabasan. Pero ninipis kasi siya dito kung tatabasan natin yan. Kaya mas okay na magpalaman ka na lang para umatras na lang. Sa timing chain wala naman problema eh, kasi mahaba naman yan. O makakaputol pa naman tayo dyan. Walang problema sa adjustment. Ano pa? Yon. Bukas siguro maibubuo natin ang ulo nito. Tapos panggilid mag-EMP tayo na pulley. San lang kasi gamit niya, medyo maliit. Okay, see you tomorrow mga kapulido. Yung update, hindi pa pala see you tomorrow. Bali sa aking mabusising pagsusukat, nalagay ko na ang regrind cam natin. Negative tayo sa valve spring dahil nasasagad ang bead niya. So nagkakadikitan sila, hindi makaikot yung cam. Makakaikot siya pero persado. Hindi tayo pwede sa ganun. So order ako ng MTRT valve spring. Tapos ayon din sa ating mabusising pagsusukat, kailangan talaga yan para kalidad yung pagkakagawa at saka sigurado. Etong valve packet ni JBT kulang. Kailangan natin maglalim. Tapos medyo lakihan kasi sa overlap sumasabit siya din eh. So maglalaki tayo ng packet. Tapos maglalalim para sure safe. Ang magiging deck height natin dito is 0.8 mm. So bukas hahagilapin ko yung mga yan. Ewan ko lang saan ako makakahanap ng valve spring na MTRT. Kasi yun sa taga Palawan nun in-order ko pa sa Shopee. Napakadagal dumating kaya natagalan talaga ako dun. Ito kaya kong ayun bukas. Tapos ito pala babawasan natin to. Walang CNC dito, mano-mano na lang. Babawasan ko ito kasi sumasabit siya dito sa chamber. Sabit siya dito, bunggo siya dito. Ito walang problema to eh. Itong sa gilid walang problema to, mataas na dome. Ang bunggo lang talaga ayan. Mahilig talaga akong magsusukat para sigurado. Konti lang naman yung bunggo. Kaya may siwang. So yung tumatama dyan mga kapulido ito. So kailangan nating tabasan itong dome na to. Kasi mataas kasi to. Ganun talaga. That's life. Alright, update. Another day mga kapulido. Nakadiskarte na tayo ng valve spring pick up sa Nueva Ecija. Buti na lang meron tayong mga tropang subscriber doon. Yan sila, shoutout sa kanila. So meron sa Shopee, kung isa Shopee ko matatagalan. Tapos dahil sa Nueva Ecija tong mga to, pinag-isuyo ko na lang. Bigyan na lang pang Yossi. Bali pinick up pa nila sa may Haen. Malapit na sa San Isidro. Layo no? Malapit na San Isidro. Sa mapa. Buti na lang. Kasi ang valve spring na stock niya and sumasagad. Nagdidigitan na sila. Papakita ko kung paano nangyari yan mamaya. Yung piston ready na rin yan. May mga kamot na yan. Daanan ng langis. Tapos yung valve packet pinalaliman natin tsaka nilakihan. Mamano-mano ko sana kaso papangit bababalve pangit siya. So yan kasi tumatama ang valvula dito. Kaya ang ginawa pinaluwag pa ang valve packet. At yan pinaluwagan yan tapos nilaliman. Explain ko lang paano ko nalaman na kasi kapag nagdidigitan ito titigil ang cam, mapipigilan. So
Sukatin natin, no, mga kapulido, kung anong lamang netong MTRT dito sa stock niya na ano. So ang gagawin ko, iipitin ko. Low budget vlogger. Walang videographer. Kaya mano-mano. Yan, gagawin ko. Ito yung stock na valve spring ng TSMP. So high lift cam tayo. Yan na nangyayari. Nagdidikitan sila. Titigil ang cam nyan. So sukatan natin. Ayan ang pinaka maximum na pwede siyang idiin. Yan. 22.7. Yon, hanggang 22.7 lang yung pwede siyang ma-press. So tanggalin natin yan. Lagay natin to. Empty hearty. Yan, i-press natin yan. Sagad din. Hop, yan. Hanggang doon. Sukatan natin. Ano yung kanina? 22.7. O yung ngayon, mas mape-press siya. 20.7 din. O di 22, 20. 2 mm yung lamang. So, kayang-kaya na nang i-adapt yung high lift na cam. Yun. So, salpak na natin yan, mga kapulido. Pwede na natin siyang buuin. Pwede na natin buuin yan. Tapos, kuha na natin yung timing niya. Para mamaya-maya pwede na sindihin. Sana, hopefully. Let's go. Ngayon lalo kang nananabik, kasi meron na bumabalik. Gagawin pa rin ang gagawin. Ngayon saan pa kaya ako neto dadalhin? Subok na subok niya kung dati yan sinusubok noon. Tolak. Okay. Okay. Pwede na nating ipasok ang kanyang miston. Ito yung kanyang miston. Ay, may tatabasan pa pala dito. Aking nakaligtaan. Ito nga palang tumatama sa chamber. So, tabasan muna natin to. CNC. Handmade. Kamay na kamay. Kamay lang. Wala tayong pampa-CNC. CNC, kamay na kamay. So, kamayin na natin to. Kinamay ng kamay. Alright. Third day. Kinukuha na natin ang kanyang true top dead center. Yan. Okay, so far yung true top dead center niya saktong-sakto naman sa timing ng magneto. So wala tayong problema niyan. Pwede na nating isara to, mga kapulido. Alright, update mga kapulido. Na CNC na ang kanyang piston. Kaya itong mga part na to, hindi na sila tatama doon. Dito yan tumatama eh. Okay. Yan, aray ko, naipit ako. Hilahin mo na. Oh. Uy, may vlogger din pala dito. Tagal may bay siya ba? Ito bale, medyo hindi ganong pareho yung thread niya. Pero pwede siya. So, naka-steel epoxy siya. Bago ko pinasok, may steel epoxy. Ay, yung magneto pala. Andun na. Nilighten ko yung magneto, carbon lodi. Oh. Lighter na carbon lodi, kaya nyo yan? Kaya nyo yan? Lighter na carbon lodi? Oh? Ay! Kamay lodi. So, ang ginawa ko dito pinakakaya kong pagaanin. Kaya, sagaran yan. Oh. Pati dito, tinapyas ko na. Malaki-laki rin yung binawas ko dyan. Kaya malaki-laki yung bayad niyan.
Tuto tayo mag-ya. Di bale, yung may-ari naman dito, shoutout sa kanya, nag-aaksaya lang naman siya ng pera. Sana all. So ito, pipinturahan pa natin to. Carbon loading. Ganda ng design yan kapag ka nakapwesto siya dyan, no? Oo. Kaya mo yan. Hindi, inano ko yan. Minano-mano kong inisa-isang ginuguhit. Hindi, joke lang. Ang tunay na dahilan yan, sobrang tigas ng netong magneto. Old model siguro to. Kaya yung bala tumatalon. Kahit anong hasa ko. Kaya nagkaganyan siya. Ayan, pati dito bawas yan. Yun. Madumi pa siya, kakadating lang kanina eh. Ako yung gumawa dito. Port yan eh. Ay, yan pala, yung manifold, di pa port pa yan. Caliper. JBE. Ay, kahaba ng stud. Negative tayo sa stud. Tama yan, no? Ay, mali pala. Hindi yan tama, mali yan. Ay, hindi, pwede pa. Nawari gamitan sa opet. Hindi, tatama siya. Kakatingan natin to, babawasan natin. Nawari gamitan. Tapos, anyapay, tinapay. Gamitan. Eh, hindi pwede to. Hindi pwede to. Itong yayabangin. Hindi pwede yan, maikli yung hawak niyan eh. Ito yung gagamitin natin, tapos puputulin lang natin sa ulo. Tapos, mag-port match tayo sa kanyang manifold. Siyempre, pinort ko yan. Itong manifold niya, 30mm to, intake. Itong manifold, 27.5. So, medyo lakayan pa natin konti yan. Nyapay. Oh, yan. Tabasan na rin natin. Itong kain na, pinturahan na. Kung may red lang sana tayo, re-red na lang natin yung maneto. Pero black na lang, black. Alright, update mga kapulido. Okay na, pwede nating isarado to. Malapit na tayong matapos. Install na rin pala ang kanyang pipe. Replica Pro. Yan. Ang ayos, so walang alog Walang alog, di ba? May pinapatamaan kaya tapos. Wala, hindi ko man tinamaan, no? Sa bagay ba? Wala siyang alog. Koso, hindi ko pa sure. Yung jetting niya, hindi ko pa binuksan. Tingnan lang natin mamaya. Shoutout ko pala si Sir, mula pa sa Zambales. Nag-walk-in lang. Nagpalagay lang naman ito. Sana all may panggastos. O yan, Otep works yan, Lupit talaga maglagay ng ngaso. Siyempre bibigyan natin si Sir ng subscriber natin yan sticker, Sir So yan, pwede natin buuin to. Lagyan na lang ng langis. Tapos pwede na natin start na lang natin dyan sa baba bago natin ilagay. Daming conflicts. Yan lang natin ang langis. Tanong natin. Lumangat. Wala pa man. Kumeta ako ya. Paiinumin na natin siya ng chemical. Para mabasa na sila lahat. Parang wet. Three hours later. Ganito tumansya, no? Okay na. Ay, takpan muna natin. Para hindi na tumolo. Bawal gaskasan yan. Yari tayo dyan pagka nagaskas. Ang pogi. Napaka-pogi. Napaka-pogi.
Napaka-pogi ko. Tsaka ni Sir. Galing ba niya mag-video? Sana all. Sana all na, Sir. 80,000. Lahat ng pyesa. Pyesa pa lang. Sana all. Oh, air cleaner na lang. Diskartehan na natin to. Para may kasana natin doon. Water cooling, water cooled system na lang ang gagawin natin. Tapos na tayo sa makina, mga kabalito. Alright. Saksi ang lahat. Mensya na. The moment of truth. Sindihin na natin yan. Saan yung lighter? Ay! Mahalan. Wag lighter. Okay. Oh, walang air filter ha. Oh, wala. Oh, wala. Sakripisyo tayo ng bagong battery kasi yung battery niya low bat. Bat low. Ay. Wala ka na mag 5 holes na ano. Bendix. Ba ka rin? Iba na yung timing. Yeah. Bali, totoo na lang tayo. Okay, lagyan mo ng gas. Mapapagalitan na tayo kay pare natin yan. Sorry po. Excited lang kami mag-start. Awit ka, Asya, wala ka dito. It's 12 in the midnight. Mamaulot.
Alright, update mga kapulido. Nalagay na natin yung hose. May problema tayo dito dahil yung fittings ni sir dito ay masyadong maliit. Ngayon, yung kanyang hose ganito kalaki. Yung fittings nasa ano lang, nasa 10 mm lang. Ito nasa 15, 16 mm. Ngayon, diskarte syempre. Ang ginawa ko nilagyan ko muna siya ng radiator hose na manipis, saka ako pinasok tong mataba. Kasi hindi natin pwede sakalin na ganun kalaki. Magtatagas yan mga kapulito. Kaya inadapt ko muna siya sa maliit na hose. Like this. Saan na ba yung hose? Hindi ko na alam. Parang ganito. Yan. Sinaksakan ko muna siya ng hose na manipis bago pinasok yung malaki. So, ganun na sila kabilaan. So, lagyan na natin ng ano yan. Ilagay na natin ang kanyang dugo ng alien. Eto na. Uy, shoot na shoot. Yun o. Bakang pink. Para matesting na natin kung okay ba or wala bang tulo. Pero sila na yung gumawa dito. Ayan o. Pumasok na yung dugo ng alien. Yan. Few moments later, ayun, napuno na. Puno na mga kabulido. Yun. Lunukin mo. Siguro ito yung switch, parang narinig ko kanina umandar siya nung pinindot ko to Hindi siya umandar. Ewan ko. O troubleshoot na lang natin kung ano bang problema na itong ginawa nila din Kanina umandar siya. Gumana tas tumigil. Yan. Gusto ko na sanang i-test drive kasi yung sa cooling system na problema kami, inisip ko paano ko i-adapt to. Kasi mataba ito Yan taba. Yung fittings din napakaliit. So yun, tignan na natin kung ano yung diskarte. Bahala ka mag-break-in mag-isa mo dyan. Busy ako. Pasyal ako ngayon pero nandito ako holiday ngayon. Alright, update sa ating binuo. Bali inuwi ko siya ngayon para ma-test drive. Pero na-test drive na sa shop to. Then ngayon ko lang inuwi. Medyo busy na naman kasi marami na naman nagpapaschedule. Kaya medyo napipitikan na lang siya. Hindi siya kinaya dun sa 3 araw na schedule niya Kaya medyo pagka may schedule napipitik-pitikan na lang. As of now, naiuwi natin siya na maayos kagabi. Ano to? Monitoring. Pero matagal na siyang umaandar. Ilang weeks, days na rin. Ang mga napapansin ko ngayon mga leaks. Leaks dito sa kanyang, tulad nito, meron leak. Ayan yung coolant lumalabas.
So, isa mga ayusin natin yan. Tapos, eto. Ayan. Ayan, may mga leaks siya. Siguro, try natin i-refit. Tapos, dito rin sa ginawa natin na mounting, meron din. Ayan na. Siguro, palitan natin ng pure rubber yung nasa loob kasi nylon. Naka-nylon tong ano na to eh. Yung pinasok nating palaman sa loob. Tapos dun sa kanyang water pump, ayan, may mga tagas din. Ayan. So ayan ang aking floor ng terrace. Sa takbo okay naman. Bali siguro sa gilid medyo magaan yung bola para makuha natin yung pinakadulo mamaya. Or tsaka may final pa naman to. Isa pa pala yung tinanggal natin na baling bolt sa loob, eh may ano, medyo alanganin na pala yung thread, eh no, lumuwag. So lalagyan ko pa ng retread dito. I-retread ko yung laman para sure na wala nang rusted. Ito dito meron din ayan, tagas. So yun, update na lang ako. Bubuksan pa naman to para sa finale. Bubuksan pa yan. Siyempre magche-check up ka kung may mga tumatamang valve sa piston bago natin i-release. So yun mga freedom. So sa kanya yung starting, try natin first start ngayong umaga. So try natin yung first start condition starting. Yun, one click siya mga kapatid. So ilabas ko muna. So may mga bisita ako. Shoutout ko pala yung bisita ko, Kuya Roem ng Bulacan. Kapatid natin. Ano kasing shop mo sa? Moto RX. Moto RX nga pala yun. Shoutout. So labas ko lang to kasi masikip sa aking terrace. Let's go, mamaya punta na siya. Gawa pa na preservation natin ito sa bahay. One click naman siya sa umaga. Yan, konti sa minor na lang. Yan, medyo mataas-taas mamaya baba. Abangan din natin to, kailangan mag-automatic yung kanyang fan. Ayan, bumaba na naman ang minor. 66 degrees. Dapat mag-automatic yung kanyang fan. Mag-on. 67 degrees. Ayan, pag nag-rev tayo, nade-delay yung minor na pagbaba. Ayun, nag-on na. Yan, nag-on na siya sa 68 degrees. Ito ang kanyang radiator. Yun na lang yung last problem ko sa kanyang idle. Medyo delay ang bagsak. Rev ko siya. Ayan, bumagsak siya agad ngayon. Ayan, medyo mataas yung idle. Ayan, tagal lang. Ayan, tapos ngayon lang bumaba. Bumalik doon sa normal na minor. So yun pa yung hinahanap natin. Medyo rich pa. Hirap, ibang karayom na ng koso ang ginamit ko. Mas tuminon siya doon sa matabang karayom. Nag-maintain na lang siya sa 68. Hindi na siya tumaas. Ayos. Importante okay na yung temperature niya is okay naman. Kagabi binahay ko siya 70 siguro. 72 yung temperature niya. So okay na okay yung mga kapatid.
update mga kapulido sa ating setup na 232cc. Shoutout ko muna pala si Sir na taga Alcala, Pangasinan. Nagpa-setup siya. Ayan. At sa shoutout ko na rin yung mekaniko nung subscriber natin na pinadalan ko ng cam. Napakaingay daw. Eto, pareho sila ng specs, MTRT head, oh. Ang tahimik, no? So, dapat po nag-valve packet siya doon. So, balik na tayo dito at bubuksan natin ulit to para masigurado na walang tukod yung gawa natin. So, kung may tukod to, tumatama yung valvula sa piston, syempre, kailangan pa natin maglalim ng valve packet. So, para doon sa tunog niya, wala ka naman maririnig na may tumatama, eh. Pero, syempre, para sigurado, bago natin i-release, bubuksan ulit natin, i-refresh ulit natin, bago natin i-final na ibigay sa may-ari. So, buksan ulit natin yan mamaya. Silipin natin kung may problema. Let's go. Alright, the moment of truth. Buksan na natin kung may tukod ba yan or wala. Tapos, refresh na lang natin. Then, sarado na natin ulit. Tapos, pwede na natin i-release mga kapulido. Ay, wasak sir. Walang tukod. Oh, walang bakas ng valvula. Sayang yung pagod ko, binuksan ko pa. Hindi. For ano yan, for safety purposes. Kasi kung may hindi mo alam, sa high RPM, hindi mo naman maririnig yun. Humahalik pala. Pag tumagal, masisira. Di baling matagal, basta sigurado. Ayan. Walang bakas. Pero medyo lean pa siya, oh. Sa high RPM. So maglalaki pa tayo main jet din, eh. Hindi pa naman to totally na walwal, eh. Siyempre gusto ko bago walwalin, buksan muna ulit. So ayan, safety, walang tukod. So i-refresh na lang natin to, then sarado natin ulit. Finish na mga kapulido. Tono na natin ang final nun. Let's go. Alright. Malinis, walang sabit ni isa. Kaya pwede na siya. Tapos isa pang dahilan, yun nga, yung mga tumatagas. Ayusin natin siguro, i-pure rubber natin yung mga extension na nilagay natin dun sa mga radiator hose. Tapos yung ito, yung sa ilalim nito, yung in-extract nating bolt, yung putol, lost thread din pala. So lagyan natin ng retread kit yun para natag dito, para mahigpitan siya kasi lumuwag siya. Yun, so bunutin na natin ang kanyang block pero kulay gray. Order in the court. Nisin na rin natin ulit para final bago natin i-release sa December 29. Ibigay na natin sa may-ari ito. Safe and sound. Ay, no, walang kamot po, di ba? So inuwi ko na rin to sa bahay. Syempre, magbabagong taon naman na. Pwede na mag-ingay. ay, sumasabit yung kanyang timing chain. Yan. Araw-araw sipag lang. Tapos pala yung strap bar ni sir, strap bar niya nandito nakapwesto. Kaya paglagay namin ng makina tumama agad yung head. Buti hindi nagasgasan. So tinanggal muna namin. Ngayon didiskartehan namin yun na kailangan dito siya pumwesto sa taas. Kasi dati dito siya nakapwesto. So pagsalpak ng head, pagsalpak ng makina nakaiwalay, tukod agad. So immediate namin tinanggal para maipasok yung makina. So diskartehan natin yung bracket niya na lumipat dito sa taas. Safety na siya nun mga kapulido. Pulido na siya. Oops, isa pa pala. Yung pagkakalagay nila na itong fan, mali yung pagkakawiring. Kasi instead na buga papunta dito,
papasok. Ang buga na is papunta sa harap. So pagka sa high speed, may problema yon. Pag high speed, magsasalubong yung hangin, walang mangyayari sa radiator nun. Walang papasok na hangin. So dapat pagka ang radiator fan ay nandyan, ang buga ng hangin pasok dito, lalabas doon. Hindi pwedeng pa ganyan kasi may butas din yan dito. Ayos. Linisin na lang to. Yung kanyang piston ay malinis. Nakikita nyo man, natagal itong bine-break in. Naka-ano lang, naka-steady lang. Tapos binibirit-birit natin kung nakita nyo yung mga reels. Tunog big bike ha. May big bike na single cylinder nga pala sa mga basher dyan. Basher na inosente. May big bike pong single cylinder na 250cc, 60 single cylinder, 4 valves. Meron pong big bike na ganun lang yung makina, 250. Merong 400 Dominar. Mas matapang pa nga yung tunog nito eh. So, huwag pong inosente. Kakaya sa mga kapitbahay natin eh. Pag nakita yung comment nyo, ay, bakit di ba nila alam na hindi lang inline 4 or inline 3 ang ano? Di ba? So, may mga single cylinder po na big bikes. So, kung tutusin, kung compare lang sa ibang big bike na single cylinder, kung stock lang eh, napakatapang ng tunog nito. Kung nariling lang sa personal. So, peace po mga kapulido. Yan. So, linisin na lang natin to, refresh. Then, for goods. Alright, update mga kapulido. Yan, nalinisan na. Oh. Nilinisan na yung black. So, yung mga valves niya, eh, wala naman tagas. Nag-leak check na tayo. All goods. So, ito, medyo binabasa ko pa yung ano, para lumambot yung pandikit, para matanggal natin yung base plate. Mamaya, wiringin ko na rin to. Alright, update mga kapulido. So, nalinis na namin. Close na sana kami, pero kailangan kong tapusin to dahil kukunin bukas. So, nalinis na rin lahat. Ayan, walang tukod. Tapos, na-retread na natin yun nandun. Ayan, lagyan natin ng repair kit thread. Linis na rin itong mga to. Salpakan na lang. Huwag kang maingay, Brel. Bibidyo papa. Ayan. So, sasalpa ko lang to bago kumawiwi kasi bukas pipick upin na to mga kapulido. Salpak na lang siya. Wala nang settings. Salpakan na lang lahat. Then, bukas na yung final. Yung, ito, babaguhin natin to ng pure goma. Kasi may tagas. Siguro, dumadaan yung liquid dito sa mga nylon niya. Kaya, tumutulo talaga eh. Yung mga to, hinigpitan ko. Sana hindi na tumulo. Tapos wiring na lang dito sa kanyang fan. Dahil baliktad ang ikot. Ano pa? So, yun lang. Ubuin lang natin. Then, okay na. Strut bar, preparado na rin. Ilalagay na lang siya mas mataas para sapakan na lang yan. Yo, update mga kapulido. Happy New Year. So, nagaling ng New Year po ito dito sa aking shop. So, nabuo na ulit natin siya. Kitang-kita naman. Walang tukod. Safe na shape. Dahil piniga naman na natin to. Then, yung request ni sir kasi itong strut bar niya ay yung pagkakadesign. Tinanggal kasi namin to kasi hindi namin may pasok yung makina. Dahil yung design ng bracket is nakatutok mismo dito. So, patong talaga. Pagpasok namin ng makina, buti nilagyan ko ng basahan. Yung pagpasok, kundi nagasgas yan. So, yun. Pinalitan ko ng mounting. Diniskartehan natin yung mounting niya. So ayan, naipasok ulit natin. Tapos tinabasan ko siya ng konti para umikli. So ngayon is tono-tono pa rin. Karburador, medyo hirap ako sa pagtono. Overgas siya masyado sa slow rev. Low rev. Medyo bagbag siya dun. Tapos tuning namin
Nabali. Sa vibration siguro. Nabali ito. Ito oh. Lagayan ng bunganga ng kanyang carb. Pero mukhang dating may lamat na eh. Niroad test ko kasi kanina. Yun, pagtingin ko wala na. Laglag na. Isa pang nakita namin. Ito siya. Ayun. Ito siya, sir. Ang kanyan, first time ko kasi pinultank to. Pinultank ko siya kanina. Kasi gagamitin ko sana pa uwi para sa observation. Dito mas kitang-kita siya. Tumutulo siya. Ayan oh. May tumastagas sa kanyang. Ay, baka mamaya sabihin ko yung brand ng tangke. Sabihin na naman, naninira na naman ako. O, bahala kayo dyan. Basta may tagas ang kanyang tangke. Ay, siya na. Ayan oh. Kitang-kita mga kapulido. Kitang-kita ng mga lasing. Ito lasing. Ayan. Hindi ko alam kung anong brand yan. Ada tutulo. First time ko siya pinultank. Ayan. Wapin. Bakit na yan? Ayan. Shy. May tolo. Ewan ko sinong ginalaw niya. Ayan. May tolo siya. Yung ano yan? Filter? Hindi filter. Hindi filter. Yung ano ba yan? Touchcam ba yan? Hindi. Ayan o. Tingnan mo. Ayan o. Ayan o. Ayan. Diyan siya galing o. Ayan o. 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 Sa mismong hinang. Ah, okay. Hindi. Flashlight tap. Ay, ito siya. Oh, kitang-kita ng iyong mata. Ayan o, Leme o. Awa. Siya. Tumali yan. Oh, Insyana. Ayan o. Oh, ha? Oh, bala kayo dyan. Kailangan mag-usap. Sa hindi ko na pinultank. So, sipsipin ulit natin ang kangyas. Iuwi ko sana siya eh. Kaso kinabukasan wala nang gas. Nga lang, yun naman. Kung mamaya pagtenga ko doon sa bahay. Ah, nandito pala oh. Gagad na balik. Kaya pala. So yun. Pa-final ko na sana to. Yun na natin kung anong magagawa natin. Baka yung malaking air cleaner ilalagay natin kasi wala na, X na yan. Hindi na maubos. So yan. Spaghetti. Next day ulit. Mga kapulido. Yo, update, good morning. Ibang araw na naman. So nilagay ko naman yung tangke. Inuwi ko muna to. Hay nako, meron pa ring tagas dito sa kanyang mounting. Yan, talagang lumalabas siya dun sa ano eh. Ano kayang paparaan ganyan dito? Palagay ko eh, gamit tayo ng maliit na hose. Tapos buo na. Wala na yung extension lang. So yan, may tulo pa rin. Inuwi ko ulit sa bahay. Pinalwal ko kagabi. Bali, minor na lang talaga yung kailangan kong makuha. Try nga natin kung ma-one click siya ngayon umaga. One click naman. Maganda yung minor ngayon ah. Pero nag-iiba talaga yung minor niya. Nag-iiba. Nagtataas, nagbababa. Feeling ko carb na eh. Kasi nakailang palit na ako ng jet. Ilang pihit na. Ilang karayom na. So maya dalhin ulit sa shop. Sa tono gilid. Ayan, hindi siya sumasagad. So kailangan nating magbigat ng bola. Para hindi siya ganun kagigil. Mas safe po, mas long life ang makina kapag ganun. Hindi siya gigil. Nagpalit kami ng tangke oh. May tagas yung tangke niya. Kita na namin sa mismong pinag-weldingan. First time ko kasi pina-full tank eh. Ayan. Dun lumitaw. So, yan. Konting kembot na lang to. Sa ano pala? Sa air cleaner. Negative na. Yan. Nabasag yung bunganga. Dati na palang may crack daw yan. Yan. Natanggal yung plastic. Nabasag kagabi. So, panibagong tono na naman. Let's go. Yo, update sa ating 232cc liquid cooled. Dito sa kanyang fittings dito, talagang nagtatagas. Ginawa ko na ang dalawa yung kanyang
Clam, may tagas pa rin talaga. So I had enough. Ayoko na. Paparaanan ko na ng malupit to. Pass na dun sa diretso doon. So bumili ako ng 2 pirasong adapter. Pero hindi to ganyan, kailangan pamparaanan kasi wala man nabibili dito na step down na katulad nito. So bumili ako ng 2 piraso, isang malaki at saka isang maliit. Tapos pinutol ko sa gitna, tapos pinagsama ko sila. So yan, step down siya, winelding ko na lang. Parang ganyan. Sorry. So ang mangyayari dyan is wala ng conversion. Ano na siya, hindi, wala ng adapter dito kasi talagang tumatagas. Kahit doon sa baba, basta yung mayroong doble na ganito, tumatagas talaga. Kaya ito siguradong sigurado na to. Yan, so ito na yung dudugtong doon sa water pump. Tapos magdudugtong na ako ng hose na same sa taba nun, para wala na tayong problema. So malapit na, air cleaner na lang yan. Tapos pwede na nating release. Try start nga. One click, oh. Ganda ng minor, oh. So parang may tumutunog, di ba? Ito yun yung 32mm, yung flat slide kasi kadalasan sakit to. Ngayon para may kumakatok. Pipindutin ko yung baso niya. Nawala, oh. Kadalasan sakit ng flat slide. Bibitawan ko. Ayan, oh. Tutulak ko ulit. Diba? So yun, pero yung makina napakatahimik mga kapulido. So malapit na to. Pwede nating i-release yan matapos ng lahat. Let's go. Yo, update sa ating setup. Ito yung pinaka final video natin sapagkat data po at marami akong ginagawa. So yun, okay na siya, ready for releasing na. Baka pipick upin na ni sir mamaya. Update ko lang kayo mga kapulido. So sa ating makina all goods na siya. Then yung mga last na problema na lang is na-solve na, like ito. So nagpalit na ako ng, kung nakita niyo naman yung video, para doon sa fittings. Kasi problema ko talaga yun dito dahil mas maliit yung hose na kailangan dito. Tapos yung kanyang water pump ay mataba, parang ganito. So tinry natin nun is naglagay ng adapter sa loob, additional na hose para sumiksik, pero sablay pa rin. So ang ginawa ko yan nga, bumili na ako ng connection na same size, tapos wala kasing mabiling step down. So pinutol ko sa gitna, din winelding ko para maging ganyan. Ayan. So hindi nga siya diretsong hose na mas magandang tignan, pero at least wala naman siyang tagas ngayon. So yan na lang. Hindi ko siya masagad na may tago dito kasi nandito na mismo yung pump eh. Ayan na. So ito medyo naitago pa natin. Ayan. So big hose to small hose nang ginawa natin. Kaya all goods na. Sa kanyang air cleaner, pinturahan na lang nila. At least meron. Full specs. Pero nasa reels na kung gusto mo panoorin. 26. Anong tawag nito? 2326 na 4 valves TSMP flathead. Manifold JVT 34 Coso Evo, 66mm black. Regrind na racing cam 7.0. Lighten magneto ko. Replica Pro. Straight pipe. Signal plus 10. 68 stroke. Bali 232cc overall. 4S1M. Starter. MP pulley. Giso torque drive. Ito mga dati niya. Clutch lining bell. 1539 yung gearing. 4S1M. Ito inayos din natin to kasi sablay siya, tumatama dito. Automatic cooling fan. Yun na mga kapatid. Ay, yung tunog big bike, ang daming ngengot. Hindi lang po 4-cylinder ang big bike. Meron pong mga single
single cylinder na big bike. Meron pa nga 650 single cylinder eh. Pero pag pinatunog mo eh, parang ganito rin. Mga adventure bike. Yan, yung tunog niya, malayong malayo sa mga ordinary na Mio. So medyo dinig yung panggilid niya kasi open. Ayan, up-rank siya, lighten. So test drive lang natin. Sama ko na lang yung panganay ko. Yan, dito tayo sa kabahan ng highway. Pa-video ka lang sa panganay ko. Yan, videoan mo lang sa papa na. Mga ganito, hindi ako pipigilan talaga umangat yan. Kahit sa harap ka pa. Bayo. Ayos. Maintain siya sa 69 degrees. Uwi na tayo at mamaya kukunin na tong motor. So ito, ginamit ko to. Matagal na to. Araw-araw kong ginagamit. Habang sinutsun eh, daily kong ginagamit sa bahay shop. Minsan mamamalengke. Oo, gamit ko siya. So dito expected na matakaw talaga sa gasto. Kasi kahapon half tank pa to. Medyo may pinuntahan lang siguro mga 10 kilometers lang siguro, pa-empty na siya. Expected na mga kabulito. Ang jetting pala nito, main jet 160. Tapos snow jet nya 42 yata. Alimutan ko na. So uwi na tayo mga kabulito. Salamat po sa panonood. Salamat po sa panonood mga kapulito. Ayos na ang ating 232cc. Pulidong gawa at Chenric syempre. Di kalidad ang bawat pyesa at pulido ang gawa. Detalyado bawat setup at hindi pumapalya. Siguradong di ka madidismaya. Tulin at lakas sa pagsampa iyong tama. Mekaniko na malupit sa pagkalikot, mabangis ang mga